Why was Miss Philippines, the third runner-up, warmly welcomed, while Miss Mexico, the winner, was ignored on the streets? First, Miss Philippines was well prepared. Even when she returned home, Miss Philippines kept her grace, preparing a full outfit to greet fans. During the competition, she wore a 20-pound outfit to showcase traditional Filipino attire. Even her final gown for the competition was a carefully selected, ultra-light silk. Miss Mexico, on the other hand, lacked creativity, always flaunting her luxurious gowns. Additionally, Miss Mexico's win wasn't very honorable. At the final moments, almost every girl gave their all, but Miss Mexico won due to a prior conflict with Nawat, earning sympathy votes from the judges. There are even rumors that the winner was already decided, with Miss Mexico's father having economic ties with Raul Rocha. These rumors caused Miss Mexico's support to decrease. The most important point is that Miss Philippines is more humble than Miss Mexico. After Miss Mexico won, she couldn't wait to flaunt her title at every event, even wearing her sash from the competition. Miss Philippines, however, remained low-key. When she returned home, she greeted fans warmly, keeping a smile for a full 10 minutes. After comparing these two, who do you prefer? So inyong napanood mga kapolitika itong video na kung saan dito sa social media ay kinukumpara itong winner na si Fatima Bush dito kay Atisa Manalo at sa iba pang mga runner-ups dito sa Miss Universe 2025. Dahil nga napanood natin doon sa ating mga naunang video na hindi ganoon kainit ang pagtanggap ng publiko sa kanya. So medyo nakakawa yung sitwasyon ni Fatima dito sa Miss Universe, pero sinasabi nga natin na pinili niya itong landas na kung saan ay gusto niya ang Miss Universe crown, of course with the help of her father. So ngayon ang reaksyon ng publiko is malamig at pinag-uusapan ito hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa Thailand, kundi pati na rin sa Latin community at sa buong mundo. Bakit ganoon daw ang reaksyon ng mga tao na minsan ay parang hindi siya kilala doon sa isang lugar na nandun si Fatima Bush. So kahit isa siyang kasi 'di ba pag Miss Universe, ang normal na reaksyon ng mga tao is dapat tatakbo sila, magpapapicture sila, and then excited sila na makita ka kasi ikaw yung winner, ikaw yung deserving na winner. Pero dito is in contrast at kakaiba, kabaliktaran sa nangyari kasi parang hindi kilala ang nanalo dito sa Miss Universe 2025. So naawa tayo mga kapolitika dito sa sitwasyon ni Fatima at ngayon dahil daw sa mga bashing na nakikita ng kanyang makabayan dito sa social media na sinisiraan daw itong si Fatima, ay pinapa-screenshot na yung mga tao or mga personalities na nang babash daw kay Fatima. Siguro is ipopost nila doon sa kanilang mga social media page. So sabi dito ng Mrs. Mexico page, I invite all Mexicans to screenshot the people who are insulting and defaming Fatima. Send it via messenger to our page. So ito yung panawagan ni Fatima ng mga kababayan niya na kung saan i-screenshot daw yung mga nang babash sa kanya, yung mga nang away dito sa social media. So ano ba yung ating maging reaksyon at ano yung ating masasabi dito sa panawagan ng kanyang mga kababayan dahil fed up na sila dito sa mga pangbubuli at mga cyber attacks sa kanilang kababayan na kinoronahan sa Miss Universe 2025. So mga kapolitika, pag ganito na kung saan ay very sensitive sila sa mga nangyari at dito sa comment ng mga netizens sa social media, siguro ay wag na nilang pansin kasi very minor lang naman ito at napakaliit na bagay. At bakit pa nila pinapa-screenshot? Gayong ang dapat at pinaka-importante ngayon, pinakamahalaga ay magampanan ni Fatima ang kanyang tungkulin bilang Miss Universe. Kasi everyone is looking up to her at siya ang naging modelo. Siya ang naging ideal ngayon dahil siya nga ang kinoronahan, siya ang winner dito sa lagpas 100 na candidates or delegates na nag-join sa Miss Universe. So yun pa ba ang isipin nila na yung mga bashers at mga naninira sa kanya? Dapat ay patunayan niya na siya ay deserve dito sa corona ng Miss Universe. Instead na atupagin yung mga bashers, atupagin yung mga negativities, dapat is patunayan at makita ng publiko na deserve ni Fatima yung corona sa Miss Universe, or else talagang araw-arawin ng mga bashers at ng mga bully dito sa social media yung tinatawag na cyber attacks at cyberbullying. Kasi this is an open space at everyone is pwedeng at makapagpalabas ng kailang mga expressions kung ano yung mga nakikita nila, na obserbahan nila dito sa naging resulta ng Miss Universe. So hindi na dapat yun ang magmamatter. Ang magmamatter ngayon is dapat ma-prove ni itong si Fatima yung corona na siya ang nanalo dito sa Miss Universe 2025. So very minor at hindi na dapat itong pinapansin ng kanyang makabayan
So mag-focus sila kung paano pasikatin yung kanilang representative dito sa Miss Universe na nanalo nga, itong si Fatima Bush. So yon ang goal dapat ng mga Mexican, hindi kung ano-ano yung mga nakikita nila sa social media na mga negativities na pinapatulan pa. Parang very irrelevant naman yun dito sa termino ni Fatima Bush bilang winner. Okay, so yun ang aking masasabi at yun ang aking mag-reaction dito sa issue na pinapa-screenshot daw ng mga kabayan ni Fatima at nasasaktan sila dito sa mga pangbubuli ng kanilang kababayan na kinoronahan sa Thailand. So ano ang inyong mag-reaction mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ngayon mga kapolitika ay pinag-uusapan sa mga Latin community yung mga nangyayari, mga kaganapan ni Fatima na kung saan ang sinasabi ay hindi daw ito pinapansin sa publiko. So narito yung mga Latino, mga influencers at mga vloggers na kung saan ay pinagpipiestahan itong nanalo sa Miss Universe. Estaba viendo este video donde la Miss Universo es ignorada, totalmente ignorada por la gente. Hasta el dinosaurio tuvo más admiración que ella porque nadie la volvió a ver. Des en cuenta. La gente concentrada viendo al dinosaurio ni la pelaron. Hubo fraude. Recuerdo verla a ella llorando y que el director le dijo, recoge que nos vamos. Y yo recuerdo decirle a Fátima, ¿cómo te vas a ir si tú has luchado demasiado para llegar a un Miss Universo? Y ahora porque este hombre te dice eso, te vas a dejar, no te vas, te quedas y te pones más firme que nunca. Eso lo hablamos con ella porque llegó un momento en que Fátima pensó que ella se iba de la competencia, Raúl. ¡Escándalo! Y así es como Miss Universo Fatima Bush está siendo tratada en Tailandia. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Las imágenes hablan por sí solas, chicos. Un poquito de seguridad por ahí, pero no veo a gente que se esté acercando a pedirle fotos, a abrazarla. Miren ustedes, las imágenes hablan por sí solas. De hecho, están más concentrados en ese dinosaurio. Sí, bueno, ella también fue a ver el dinosaurio, pero bueno, nadie le pide ni una foto ni nada, chicos. Ya ven, porque algunos mexicanos dicen, Jens, tú odias a Fátima. No, cariño, tengo que informar lo que está pasando y esto habla por sí solo. Y voy a seguir informando. Déjame tus comentarios. Lamentable la...